So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang mapang-asar, no? Itong si Attorney Enzo Recto. And gusto ko yung ganyang klaseng ugali. Like, nangaasar, pero nandoon yung facts, nandoon yung real talk. Tingnan nyo pakinggan nyo yung sinabi ni Attorney Enzo Recto. Ang huling pumirma, si Martin Romualdez. Yun, mga kabunyog, mga kababayan. So walang nangyari doon sa mga rally-rally ng iglesia. Walang nangyari doon sa yabang ni Marcoleta. Mga kabunyog, mga kababayan, walang nangyari doon sa rally ng iglesia. Talagang nagdesisyon ng Kamara kung anong sa tingin nila. Mas nagtagumpay ang rally natin, di ba, mga kabunyog, mga kababayan, noong January 18. Alright. So, narinig ninyo? So, kahit nilalait nila tayo na nagrarally, 'di ba? Pero konti lang daw, nilalangaw, ang iba pa nga tinaniman nila ng ebidensya, like tauhan ng kampo ni Vice President Sara Duterte pinadala doon para yurakin yung imahe ng naturang impeachment rally para sabihin na merong nagaganap na bayaran doon, 'di ba? Anyway, kahit ano pa man yung nangyari mga minamahal, naging matagumpay tayo. Oo. Naging matagumpay tayo. Kaya nga inaasar ni Atty. Enzo Recto itong si Rodante Marcoleta Walang nangyari sa yabang na ginawa na rally ni Marcoleta ng Iglesia ni Cristo Kuno according kay Atty. Enzo Recto. To be honest naman mga minamahal, with all fairness karapatan din naman ng mga taga-INC na magsagawa ng rally nila kung ano yung nasa saloobin, pinapahayag ng kanilang damdamin. Pero karapatan din ng bawat mamamayang Pilipino na erase ang kanilang rights, ang kanilang power. Laban nga po dito sa mga abusadong public servant na walang ibang ginawa kundi mandarambong sa kaban ng ating bayan. So ngayon mga minamahal, hindi na po impeach yung isisigaw natin. Dapat ang isigaw natin is convict Vice President Sara Duterte. Kasi ganito mga minamahal, ang impeachment niyan, ibig sabihin lang dyan sa Kamara. So, indicted siya. So, hindi ibig sabihin na na-impeach, tanggal na siya. Which is, yan nga po yung sinisigaw natin. Impeach, Sara, impeach. Impeach, Sara, impeach. Para po, doon pa lang sa lower house, malakas na po yung kabe natin, yung laban natin na hindi na kailangan dumaan to sa napakahabang diskusyones, debatehan, akyat agad sa upper chamber. So now, dahil nangyari nga, mga minamahal, hindi po ibig sabihin na impeach siya, ay tanggal na. Na-impeach na po natin itong si Sara Duterte. Ngunit ang susunod dyan, mga minamahal, ay kailangan nating maipa-convict. Diba? So, kasi dadaan yan sa Senado. Yan, which is nandun na nga, iaakit na sa Senado. Ang resume po nun, if I am not mistaken, June 2. So, kapag inakit po yan dun sa Senado, mga minamahal, magkakaroon yan ng trials. Which is ang magiging court nga dyan, mga minamahal, yung mga senador, o katulad ni Bato de la Rosa, which is pinagdadasal natin, na sana po hindi manalo. Diba? O, para meron tayong pangmalakasang entry. Yan, magiging hurado yung mga na yan, yung mga taong na yan, doon sa impeachment trial kasi yung Senado, yung magiging impeachment court, tapos yung mga senador din, yung magiging magsisilbing hurado. So now, mga minamahal, ang kailangan nating iboses dito, kasi tapos na tayo sa impeach Sara so dadaan siya sa proceeding na impeachment trial, which is pagdedesisyonan ng Kamara, ng Senado kung i-acquit or i-convict itong si Vice President Sara Duterte. So kayo, mga minamahal, ano yung sa tingin yung magiging resulta ng impeachment trial? Kasi dadaan nga sa impeachment trial So ang sinisigaw natin ngayon, convict Sara, convict. Diba? So hindi na impeach na siya Ang gagawin natin, convict Sara, convict. Diba? Kasi as far as I know, yung proseso mga minamahal ng impeachment, syempre magsisimula po yan dito sa congressional. Yun po yung yung pinaka first step. Tapos pangalawa, kapag tapos sa congressional, syempre aakyat yan sa Senado. So yung Senate mga minamahal ang mag-hold ng impeachment trial. And then syempre
nandyan na sa Senado, na-receive na nila yung article of impeachment, yung Senate mismo ang mag-a-act as impeachment court at yung mga senador ay ang magsisilbing hurado. Tapos sumunod doon mga minamahal, yung Chief Justice no, siya yung magpe-preside ng trial. So, ang punto natin dito, Mima, paano ba yan? June 2 na yung resume ng ano na yan, ng impeachment na yan. Ang dami kasing natutuwa na, nagbotohan kayo ng impeachment pero June 2 pa pala, hindi pa ma-impeach itong si Sara Duterte. Huwag kayong matutuwa, mga DDS. Dahil kung ipinosid agad yan, medyo tagilid ang administrasyon ngayon kasi lalo pat nandyan si Bato. Ang daming graduating ng mga DDS ng mga senador. Kaya hindi nyo ba naisip na siguro kaya hindi na pag-usapan sa huling sesyon kagabi bago mag-break sa Senate ang impeachment? It is that because na aantay nila yung transition ng 19th to 20th Congress. 'Di ba? Kasi mayroong mga senador ang gagraduate at hindi natin alam, maybe sana hoping na may mga senador na makapasok, 'di ba? Na mga katulad nila Bam Aquino, 'di ba? Katulad ni Kiko Pangilinan, 'yan. I think hindi ko inaano sa inyo si Luke Espiritu pero may poised. Pero kung sino man yung mga pabor na makonvict itong si Sara Duterte, we are hoping for the best na probably nasa lineup ni PBBM yung mga gustong makonvict itong si Sara Duterte ay makapasok. Tuwang-tuwa ngayon yung mga DDS na hindi pa ma-impeach, June 2 pa yung resume Huwag kayong matuwa. Kami yung matutuwa dapat na yehe, June 2 na yung resume. Kasi hindi na po enough yung time ngayon At saka number games, yung impeachment, tandaan ninyo, kailangan pang politikahin niya ng presidente. Paano kung gumraduate na yung mga senador ng mga DDS? 'Di ba? Sino dito yung panalo? Kami. 'Di ba panalo kami? Kasi kung magkakaroon ng impeachment trial, mga minamahal, hindi naman sa pag-uusig na kunyari makapasok itong mga tulfo na to, which is magbe-benefits din naman sila pagdating ng panahon. 'Di ba? Although hindi nakita natin na nakaperma itong si Erwin, well, choice niya naman yan. Pero yung punto natin dito mga minamahal, maybe another politically strategist move to. Move to mga minamahal na para maging kampante yung mga DDS na hindi boboto for conviction itong si Tulfo, itong si Erwin Tulfo. Pero probably mga minamahal, magbe-benefit sila kapag makonvict itong si Sara Duterte dahil wala nang malakas kasi yan yung branding nila Wala nang malakas na makakalaban itong si Rapi Tulfo pagdating ng 2028 election. Diba? So, pwedeng pinlano na talaga ni Erwin na wag bumoto ng impeach dahil unang-una sobra-sobra na din 215 lawmakers, 'di ba? Or 216 yung pumirma. So hindi na kailangan kasi sobrang dami na nga, 'di ba, mga minamahal. Pero yung punto natin dito antay natin yung June 2, yung pag-resume, 'di ba? Para nang sa gayon malaman natin kung ano nga ba yung magiging trials paghuhusga dito kay Vice President Sara Duterte. Alright, mga minamahal, kayo po, ano yung masasabi ninyo? Di ba? So, we are hoping for the best for our country and sana manaig yung para sa bayan. So, it's me, Alicia Nyo. Don't forget again mga minamahal to click the subscribe. Yan, napakahalaga mo sa atin yan. Hit also the notification bell for more updates. Para lahat ng video ko na-update kayo. Tapos don't forget to click the subscribe and like this video para makatulong kayo sa ating algorithm. Yun lamang po, ingat mga kababayan.